Sa pamamagitan niya yung mga masasama na pagbuhay niya. Yung mga dating gumagawa ng hindi tama, napatingin niya. Yung dating kampo ng mga demonyo, napagbuhay niya. Yun yung kapagalihan niya. Hindi dahil may kapagalihan yung lumalabas sa kanya, kundi dahil ginamit siya ng Diyos para maging instrumento ang pagbibigay ng inspirasyon sa mga tao na bumagsak na sa pagkakasala. Maningin naman sila. Sabi dito, magsasalita ng iba't ibang mga wika. Nakapagsasalita na ba kayo ng iba't ibang mga wika? Ang alam ko, yung kaibigan ng mga pare, mga Tagalog po sila, nung makasay sila sa Visayas, hindi nila alam yung lingwahe. Nangangaral sila ng Tagalog. Hindi sila magkakalawakan. Pero bandang huli, habang nabubuhay sila doon, alaman nila yung lingwahe, at yun, kapag nangangaral sila, sa Visayas sila nagsasalita. Bisaya na sila, pagkabat nagsimula sa pagiging Tagalog. Yun yung nangyayari, natutunan mo yung lingwahe. Dahil gusto mong mangaral at maunawaan ka ng mga tao na kapagsasalita ka na sa iba't ibang mga wika. Hindi sila maaano kahit tumangkot sila ng amas o uminom ng lason at dadaling ang may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay. Kung naniniwala na tayo sa Diyos at hangad natin talaga natamangan sa kanyang pangalan, ay kung lahat ng kapagalihan ito, mapapasayo. Kahit maraming gusto imahamak ka, maliligtas ka sa kapakapakan. Kahit para mamanakas sa kung gawin ka dahil nagagalis na sa pinanganuran mo, iniiwas ka ng Diyos. Tandaan natin, lahat ng imalang ito, hindi magmumulan sa iyo. Lahat ng imalang ito, ibibigay ng Diyos sa iyo, bakit nakita niya, epektibo kang nangangaral sa mga tao. Nakita niya na marami kang napapatino, marami kang nababago sa mga buhay ng ating hindi naniniwala. At doon ay himala. Kanino magmula ang himala? Sa Diyos. Mismo rin mo lang tayo. Amen? Mga kapatid, nagpapagawa ko kami ng simbahan, pinapatasan ko namin ang ating buto. Lagi, sabi ni Jesus Cristo sa atin sa Ebanghelyo, yung matangin, my church will last until the end of time. Amen? Ang simbahan ni Jesus Cristo sa lupa ang mananatili hanggang sa wakas ng panahon. So, hindi siya pwedeng mag-iba, hindi siya pwedeng masira, hindi siya pwedeng mawala. Sabi ng mga theologians, grace is nothing else but the initiative of God and the participation of the faithful. Gawa ng Diyos ay partisipasyon ang tao. If we want our church to last until the end of time, at yun ang gusto ni Jesus Cristo, then we should participate. Kaya inaanyayahan ko kayo, na tulungan niyo po kami sa pagpapaayos ng ating simbahan so that the church body, saan kayo, saan, will last until the end of time. Hindi po namin alam kung saan kayo the end of time, pero yun lang po ang hinahanap namin that the church of Christ will last until the end of time. Sa wakas ng panahon, sasabihin ng Diyos, very good, Father, dahil yung simbahan mo sa mali, nandiyan pa. Yung mga naniniwala sa mali, nandiyan pa. Yung mga ayun kong sinista sa mali, nandiyan pa. Amen? So, yung po ano ko sa inyo, sana masuportahan niyo po kami sa pinag-ibenta po natin ticket, 25 pesos na. Ang po na po nito ay sa darating na linggo. Ang mga panalunan po ay mga consolation prizes at ang major price po namin ay walang iba kundi brand new prize ticket, ang alam buhay. Pero lahat naman para po sa magpapaayos ng ating simbahan. Ang sa gayon ng simbahan dito sa Manisang Mateo ay tumagal, manatili hanggang sa wakas ng panahon. Sa tulong ng mga naniniwala sa ating Panginoon. Amen? Amen po sa